ever I give my praises to you. Oh Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. 'Cause you know that I love you, you know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart, these words are not made up. I will live for you, 'cause I am devoted to you. King of majesty, King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. 'Cause Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, oh Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Oh Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. 'Cause Jesus, you are the Savior of my soul. Come on, huh? And forever and ever I give my praises to you, to Jesus Christ. Jesus, you are the Savior of my soul. Hey, hey. And forever and ever I give my praises to you, and forever and ever I give my praises to you, and forever and ever I give my praises to you. Cause my Redeemer lives, my Redeemer lives, yes he is, my Redeemer lives, my Redeemer lives. Come on church, my Redeemer lives, my Redeemer lives, my Redeemer lives, my Redeemer lives. I know he rescued my soul, his blood covered my sin. I believe, say I believe. Yes we are, Lord. My shame is taking away, my pain is healing his name. I believe, I believe. I'll raise the banner, I'll raise the banner. Oh, oh, this is my Lord, it's over the grave, my Redeemer. Yes, he lives, my Redeemer lives, my Redeemer.
my Redeemer lives. Raise my burdens, and I rise with you. Sing on this mountain top, see your kingdom come. You raise my burden, and I rise with you. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. My Come on, church. My Redeemer lives. Let's praise the name of the Lord Jesus Christ. For He lives. My Redeemer lives. My Redeemer is my Redeemer. Oh, my Redeemer lives. Yes, He is. Oh, my Redeemer lives. Oh, purihin ang Panginoon. Oh, hallelujah. Lord God, thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus Christ. We do believe, Lord God, with your stripes, we are healed. With your blood, we are saved. We believe in God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And we believe that you are eternal. You are the Alpha and Omega. You never change, Lord God. You will always gonna be holy. And your holiness ain't gonna burn us. But instead, it's like a warm embrace of your love. Hallelujah. Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. So your name is your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions. Your name stands above them all. And the angels cry. All creation's cry. You are lifted high, holy, holy forever. Go church, sing the second verse. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever. we'll sing the song forever and amen. And the angels cry. Come on. Holy, all creations cry.
creations, your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and position, all just your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creations cries, holy, you're lifted high, holy, God, holy forever. People sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. You'll always be holy, holy forever. Let's raise our hands to the Lord and worship Him in spirit and in truth. For this is what He desires for His children, to truly worship God in spirit and in truth. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Where is the Lamb? Where is the Lamb? You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Holy, where is the Lamb? Where is the Lamb? Amen. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Holy,
is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Where is the Lamb? Where is the Lamb? You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Where is the Lamb? Where is the Lamb? Holy, holy are you. Lord God Almighty, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Let's sing from our heart and join the angels choir while we're worshiping the Lord, while we're lifting up His name, for He is worthy. Worthy is the Lamb who was slain on the cross. You are holy, Lord. You are holy, Lord Jesus Christ. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Come on. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, 'cause you were holy, holy are you, Lord God Almighty. Where is the Lamb? Where is the Lamb? Come on. Where is the Lamb? Where is the Lamb? Amen. 'Cause your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions, your name stands above them all. Your name, oh, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and position, your name stands above. Your name, come on, oh, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and positions, all power and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear people sing, Lord, hear people sing, holy to the King of Kings, holy, you'll always be
live forever. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord God. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ay banal. At kami ay iyong binabanal ng iyong dugo. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong maranasan ka, sa pagkakataong sumumba sa presensya mo, sa pagkakataon, Panginoon, na itaas ang pangalan mo. Thank you, Lord God. Hallelujah. Let's clap our hands to the Lord, for He is worthy. He is worthy of our praise, of our worship. Hallelujah. Jesus. Purihin ang Panginoon. At alam ko napakasarap sumamba sa Panginoon, lalo na ganitong oras. Napakasarap sumamba sa Panginoon. Kung maaari lang na hindi tayo tumigil, ano? But we have to proceed with the next aspect ng service na to. At bago tayo tumungo sa susunod na gawain, batiin muna natin ang bawat isa. Let's give a smile, glimpse of smile to each one another. Kambayan po natin ang bawat isa na may pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. Let's show our love to each one another. Come on. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you, 'cause I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. 'Cause Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. To Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul. Hey, 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 hey. And forever and ever I'll give my praises to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. 'Cause Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. To Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. And forever and ever I'll give my praises to you. Hallelujah.
Ayan. Na-bless ba tayo? Amen. Alam ko naman na talagang tayo ay blessed na blessed, kaya tayo ay maagang nakarating sa bahay-sambahan ng ating Panginoon Diyos. No? Sino po ang gustong itaas ang kabutihan ng ating Panginoong Hesus sa kanyang buhay? Ayan, si Ate Marlene. Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Good morning po sa inyo lahat at higit sa lahat ng ating Panginoon. Ngayon lang po ako nag-first service ngayon. Actually, si Igan ang inaatinan ko. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kabutihan niya. Share ko lang po sa inyo yung kabutihan ng Lord. Kasi ako, hindi nagiligid sa inyo na ako'y nagka-fracture po sa likod last October 9. Pero sabi ng doc, 3 months maghihilom daw. Kasi hindi po ako nagpa-surgery. Nagpa-brace lang po ako. Pero purihin ng Panginoon sa kabutihan niya. Sa himalang kagalingan na pinagkaloob sa akin. Kahit sabi ng 3 months, magaling na, naghihilom na. Pero ramdam ko pa po ang sakit lalo pag natatagtag ako sa sasakyan, lalo sa tricycle. Pero ngayon, pinapasalamatan ko ang Panginoon, naghilom na po, hindi ko na po nararamdaman. Talaga napakabuti ng Panginoon. Talagang ang nakaka-amaze ng Panginoon. Talagang napakabuti talaga niya. Talagang gabi-gabi ko talagang hinihiling sa Kanya na lubos akong maghihilom, lubos talaga yung kagalingan. Although ngayon marami po akong iniinom na gamot kasi yung mayroon akong vitamin sa ugat, sa buto. Talagang nandyan talaga kasi lagi ako nagpapacheck up na po ako sa Junelta. Alam niyo naman din naman siligid sa inyo ang Junelta talaga ang check up lang ang libre pero lahat ng lab ay mahal. Pero isinagawa lahat pero normal din po kasi ito ang iniinda ko yung dito ko sa sinit ko talagang masakit. Pero in-x-ray po yan, normal po. Normal. Tapos, nung pinakuha na naman ako, baka mataas daw kasi namamanhid na naman yung paa ko. Ito talaga iniinda ko. Ito yung hirap akong magsampa sa jeep. Masakit talaga, mabigat yung isang paa ko. Pero binigyan ako ng gamot, medyo magaling na rin po. Hindi ko na nararamdaman yung kirot, yung sakit. Pero nagsabi sa akin, sinadjust na naman po magpaparehab na naman ako daw. Kasi titignan daw yung ugat ko, i-rehab daw ako na. Pero alam niyo naman po sa Junelta mahal. Pero sinadjust na rin yun sa akin sa PGH. Hindi lang ako nakabalik. Alam niyo naman po sa PGH, madaling araw talaga pipila ka na doon. Hindi ako nakabalik. Pero ikinuha ko ng anak ko ng panganay ko ng white card. Hindi ko rin nagamit kasi hindi ako bumalik. Pero sinabi sa akin sa Junelta, i-rehab daw ako sa physical therapy. Kasi hindi po ako nagpa-therapy nung ako'y bumagsak. Pero binoproblema ko po yung white card ko nawawala. Pero matagal ko na pong hinahanap yon kasi ilang months na rin po dyan. Last January pa ako huling nagpa-check up. Last January po. Pero nagpapasalamat, maniwala kayo mga kapatid. Dahil sa tagal ko nang hinahanap kasi nung may pagpasok, punta ko sa CR, pagbalik ko may nakalimutan ako. Pero nakita ko nakasabog dun sa tabi ng makina ko yung mga envelope tsaka yung mga hindi ko alam kung saan nanggaling yan. Pero ako lang pong mag-isa sa bahay. Nakapasok na yung anak ko. Ang anak ko hindi rin niya alam kasi sabi niya, hanapin ko lang daw dyan. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon. Maniwala kayo mga kapatid. Sumabog to sa tabi ng makina ko yung mga files ko. Andun lahat, andun yung ID ko, yung blue card ko, tsaka yung white card ko. Talagang nagpapasalamat talaga sa Panginoon. Dahil sumasakit ng ulo ko kung saan ko hanapin yun. Kasi kailangan kong pumalik doon na lang kung physical therapy sa PGS kasi yun po ang isinadjust sa akin doon. Pero hindi nga ako nakabalik. Yun nga ang problema ko, yung white card ko. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kabutihan niya. Talagang nakaka-amaze talaga ang Panginoon. Talagang napakabuti niya. Salapurihin ang Panginoon. Maraming salamat.
Ayan. Tunay na ang doktor ay ginagamit ng ating Panginoon Diyos para sa tingnan kung ano man ang mga diferensya natin sa katawan. Pero ang tunay nagpapagaling ay ang ating Panginoon Diyos. Taod ang doktor at ang Diyos ang dapat natin nagbibigay ng kagalingan at dapat nating paniwalaan, no? At tulad naman nung hinahanap mo, sasakit lang talaga ang ulo mo hanggang sa may stress ka. At kung sino-sino na ang iisipin mo, sino ba kumuha nung... Pero salamat sa ating Panginoon Diyos na ipinakita. Maging panatag lang tayo, no? Dahil minsan na misplace tayo kung saan natin na ilalagay ang mga hinahanap natin. Kaya salamat na kahanap mo, pero si Lord ang magpapakita noon. Ano? Kaya salamat sa ating Panginoon Diyos dahil napakabuti ng ating Panginoon Diyos. Ano? Ayan. Ihanda na po natin ang ating puso't isip, sarili, sa pakikinig ng salita ng Diyos at tinatawagan ko na po ang magpapahayag ng salita ng Diyos, si Pastor Nonon Casimiro. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po ba ay masaya sa umagang ito? Amen. Dahil nasa presensya tayo ng ating Panginoon. No? At kahit na tayo may mga pagsubok, alam natin na mas malaki ang ating Diyos sa anumang pagsubok o problema na meron tayo. Amen mga kapatid? At talagang sinabi niya sa atin na tayo ay magalak sa Kanya. Yan. Sa sandaling ito, nais ko lang pong ipaalam din sa inyo na kailangan po muli ng ating pastor, ng ating panalangin dahil kahapon medyo nilalagnat po talaga siya kahapon. Pero pinag-pray natin yung mga nasa prayer and fasting kahapon at yung ibang mga kapatirang nakaalam. Kanina kinamusta ko po siya, medyo bumaba na daw ang kanyang lagnat. Pero kailangan pa rin ho niya magpahinga. Kaya isama po natin siya sa panalangin at tayo pong lahat ay tumayo bilang paghahanda na rin sa pakikinig natin ng salita ng Diyos. Purihin kayo aming Ama, salamat po Panginoon. Alam ko na marami pa, Panginoon, kayong mga dakilang bagay na ginagawa sa buhay ng bawat isa. Wala lang pong pagkakataon na aming ipatutuo, pero alam ko, O Diyos, na kayo ay patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat isa po sa amin. You are always moving, you are working, and Lord, I believe na you are always making a way para sa iyong mga anak. Sa umagang ito, kami nagkakaisa na lumalapit sa iyo, O aming Panginoon, at tinataas po namin ang aming pastor. Dinadalangin po namin na muli niyo pong iunat ang iyong kamay sa Kanya at gumawa po kayo ng himala ng kagalingan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Aming inuutusan kung ano pa mga espiritu ng lagnat, mga pananakit sa Kanyang katawan, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Yan ay mga pangalan lamang na luluhod sa pangalan niyo. At dalayan po namin ang patuloy na pagpapanibagong lakas at sigla na ibibigay niyo po sa aming pastor. At ganoon din po sa aming mga kapatid na maaaring meron din po mga dinadaing, Panginoon, sa kanilang katawan. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, we proclaim healing in the name of Jesus. We proclaim deliverance. We proclaim freedom in the name of Jesus. Panginoon, salamat po. At muli po sa umagang ito, kayo po ang muling mangusap po sa amin sa pamamagitan po na yung salita, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, at muli niyo kaming pagkalooban ng espiritual na pangunawa upang lalo po namin kayong makilala, upang lalo po namin malaman ang pag-asa na binigay niyo po sa amin at ang kapangyarihan na kumikilos sa buhay po namin. O aming Panginoon, dalayan ko na kayo po ang muling magpahayag ng iyong sarili sa amin. Dahil hindi po namin kayo kayang makilala sa sarili lang namin.
maliban na kayo po'y magpahayag sa amin. Kaya, Lord, reveal yourself to us. Lord, we want more of you. Nais po namin lalo pa kayong kilala. Nais po namin na lalo po kayong makita, Panginoon. At ganoon po nga po ang gawin mo habang kami ay nakikinig ng banal na salita. At itago niyo pong muli ang iyong lingkod sa likuran ng iyong kalawalatian. Salamat po, Panginoon. At sa inyo na po namin muli binabalik ang mataas na papuri at pagsamba dahil kayo ay karapat-dapat. Sa pangalan namin, Panginoong Yesus, at ang lahat ng mga tinubos ng ating Panginoon ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. So, pwede po kayo makaupo. Kailangan po talagang tayo ay mag-ensayo na habang nandito pa tayo. No? Mag-ensayo tayo sa pagpupuri at sa pagsamba sa Panginoon dahil pagdating natin sa langit, yun ang ating parating gagawin. Amen, mga kapatid? Amen. Kamusta na ba kayo, mga kapatid? Kamusta na kayo? Nakapag-almusal po ba kayo? Okay. Okay. Ayan, ako pinasigla na kayo ni Lord. So atin pong, actually, nais ko pong balikan natin yung ating huling pinag-aralan patungkol sa kung paano natin makikilala ang Diyos. Dahil nung nakaraang linggo, parang binanggit ko lang sa inyo yung bahaging ito. Pero to review, nung nakaraang linggo ay nakita po natin kung paano ang Diyos nagpahayag sa atin. So kung naalala ninyo, merong binanggit na 4 na paraan ng Panginoon para ipakilala niya ang kanyang sarili sa atin. Una, sa pamamagitan ng kanyang nilikha, His creation. Pangalawa, His word, yung kanyang salita. Yung binigkas at yung naisulat na salita. Pangatlo, sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. No, siya yung living word, siya yung buhay na salita. Nasabi nga ng ating Panginoon, pag siya ay ang nakakita sa anak, ay nakakita na sa Ama. Okay? At panghuli, sinabi natin na hindi talaga natin makikilala ang Panginoon maliban sa tayo ay gabayan, no, ng banal na Espiritu ng Panginoon. At nung nakaraan din, binanggit ko na yung mga, we should not only desire, no? Kailangan po talagang pakanasahin natin na lalo pang makilala ang Panginoon. At alam ko, yun ang desire ng bawat sa atin. Amen po ba? Na lalo makilala ang Panginoon. Pero we need to determine to know God more. Hindi lang yung sabihin natin, Lord, gusto ko yung makilala, pero hanggang doon na lang. Kailangan meron tayong gagawin. Meron tayong hakbang na gagawin para lalo nating makilala ang Panginoon. At nabagit ko yan noong nakaraan. Gusto ko lang mas ipaliwanag ngayon bago tayo tumungo sa bagong paksa natin. Number 1, we need to see His creation. O kaya, seeing His creation and worshiping Him for His attributes that they display. O kailangan tingnan natin yung mga lilikha ng Panginoon. Pagmasdan natin. Dahil pag tinignan natin ang nilikha ng Panginoon, makikita natin yung kung sino ang Panginoon. At pag pinahayag ng Panginoon sa atin yon, ang ating tugon ay sambahin natin siya. No? Dahil sabi nga, no, nang binasa natin sa Romans chapter 1 verse 20, na merong mga ipinapahayag na katangian ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang lilikha. Yung sinabi doon, His divine power, no, and His eternal nature. So, tanong ko lang sa inyo mga kapatid, naranasan niyo ba yung nakapunta kayo sa isang magandang lugar? Talagang maganda yung mga tanawin, di ba? Halimbawa, nakapunta kayo sa probinsya o kaya kayo ay nag-outing sa isang lugar na talagang kita-kita mo yung kalikasan. Since naranasan niyo na po yun? Taas ang kamay. O, palagi ko tayong lahat naranasan natin yun, di ba? Di ba pag nakita mo yung nilikha ng Panginoon, anong magiging response mo?
hahanga ka sa Panginoon, di ba? Sabi, oh, ang ganda naman, Lord, na nilikha mo. No, alam niyo, naalala ko talaga, pag pupunta kami sa gawain natin sa Lobo, Batangas, no? Yung gawain po kasi natin sa Lobo, Batangas, ano yun eh, mataas na lugar, no? Sa bundok yun. At naalala ko, pag kami napunta roon, pero matagal na rin ako hindi nakabalik doon, yung bahay ng ating mga kapatiran doon, parang nasa mataas na burol, no? No, parang bundok na rin. At pag ikaw ay lumabas sa bahay nila, matatanaw mo yung malalayong mga burol, mga bundok, makikita mo yung mga yung maraming mga halaman, no? Ibig sabihin, ang gandang tingnan. At napakasarap mag-devotion, no? Pag nandun kami, naalala ko, nagde-devotion ako. Pero talagang napapahanga ako sa ganda ng ginawa ni Lord. No? Alam niyo, yan ang karanasan ni David. Sabi niya sa Psalm chapter 8, verse 3. Sa awit 8:3, sabi rito, ang likha mong langit kung aking pagmasdan. So, tinitingnan ng Panginoon yung kalangitan. No? Pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya nasukat mong kalingain? Ibig sabihin, David would take the time to consider or to see God's creation. No? At maganda maging ano rin natin, yung maging practice natin yon. Di ba? No? Diba, nasa bahay lang kayo, tapos tumingala kayo, no? Makikita nyo na yung kalawakan, dahil baka butas yung bubong ng bahay nyo. Lalabas kayo, di ba? Okay, lalabas kayo. Eh, pinapatawa ko lang kayo. Lalabas kayo at tingnan nyo yung kalawakan. Tingnan nyo yung buwan. No? Alam niyo yung mga nakikita natin at tawag natin yung mga bituin, alam niyo ang layo. Malayo kasi yan, kaya maliit yan. Pero alam niyo, malalaki yung mga bituin na yan, yung mga stars na yan. No? So, sa Isaiah chapter 40 verse 26. Isaiah chapter 40 verse 26. Babasahin ko lang itong mga talatang ito. Tumingin kayo sa sangkalangitan. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila'y nagpapakilos at isa-isang tumatawag sa kanilang pangalan? Dahil sa kanyang kapangyarihan, isa may wala siyang nakaligtaan. Imagine niyo yun? Dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, lahat ng mga nakikita natin sa sangkalangitan, yung mga bituin, lahat daw na yan ay hindi nakakaligtaan. Di ba nasabi ko noong nakaraan? Hindi mabilang yung mga bituin sa universe na nilikha ni Lord. Amen? No? Pero lahat ng yan, ano daw? Hindi nakakaligtaan ni Lord. No? So, yun ang pwede natin gawin. Kaya, next time na makapunta kayo sa mga lugar na magaganda yung mga tanawin, sabi nga, consider. Tingnan niyo yung manilikha ni Lord at sumamba tayo sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Okay? Pangalawa, kung Diyos ay nagpapahayag sa kanyang salita, anong gagawin natin? Searching His Word, the Scriptures, meditating and responding to them. Ating saliksikin ang salita. Ito'y ating pagbulay-bulayan at tayo ay tumugon dito. Ang sabi ng ating Panginoon sa John chapter 5 verse 39, sabi niya sa mga religious leaders nung panahon niya, sabi niya, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan. Sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Okay? Sabi niya sa mga kausap niya, kayo sinasaliksik niyo ang kasulatan dahil naniniwala kayo
doon yung matatagpuan ng buhay na walang hanggan. Pero pakatandaan ninyo, ang mga kasulatan na sinasaliksik niyo ay nagpapatotoo sa akin. Ibig sabihin, nagpapakilala yung kasulatan kung sino si Jesus. Kaya kung gusto natin lalo makilala ang Diyos, saliksikin natin ang kanyang salita. Pero bakit ko sinabi na kailangan pagbulay-bulayan natin at tayo tumugon? Dahil, ulitin ko, may pagkakaiba yung we have knowledge about God and we have the knowledge of God. Iba yung meron kang alam tungkol sa Diyos at iba yung kilala mo talaga ang Diyos. Amen? So, halimbawa, nagbasa ka lang ng Bible at meron kang nalaman tungkol sa Panginoon. Kaalaman lang yon tungkol sa Kanya. Pero anong gagawin natin? Sabi nga, how can we turn our knowledge about God into knowledge of God? Anong gagawin natin? It is that we turn each truth that we learn about God into a matter for meditation before God and praise to God. Ibig sabihin, pag meron tayong nabasa sa Biblia, ito ang Panginoon. Ang gagawin natin, pagbulay-bulayin natin yon. At pagkatapos na pagbulay-bulayin natin yon, purihin natin ang Diyos. Amen, mga kapatid? Kasi sa pagbubulay-bulay, hinayaan din natin ang salita ng Diyos na mangusap sa atin. So para hindi lang siya manatiling kaalaman, pero talagang makatulong sa atin na talagang makilala ng mas malalim pa ang ating Panginoon. Okay? So, at pinakauli, kung ang ating Panginoon ay nagpakilala sa pamamagitan ni Jesus at ang kanyang banal na Espiritu, anong pwede natin gawin? Seeking His Son's constant fellowship through the Holy Spirit. Yung sikapin natin na tayo ay merong patuloy na pakipagdiig, pakipag-usap sa ating Panginoong Yesus. At alam natin na nagagawa natin yon dahil sa banal na Espiritu ng Panginoon. Dahil sa banal na Espiritu ng Panginoon, ang ating Panginoong Yesus, bagamat wala siya rito, wala siya sa atin sa kanyang glorified body, kasi naluwalhati na yung katawan ng Panginoon, hindi na yung physical na katawan lang niya. Kahit wala ang Panginoon sa atin, ang presensya niya ay nasa atin pa rin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen, mga kapatid? Isipin, parang nandito pa rin siya. No? Kahit saan tayo magpunta, kasama natin ang Panginoong Yesus. Hindi ba natin siya nakikita? So, anong gagawin natin? Kung kasama natin si Lord, babaliwalain ba natin ang Panginoon? Hindi, kakausapin natin siya. Amen? No? Kahit kayo ay nasa trabaho, kahit kayo ay nasa eskwela, kahit kayo ay naglalakbay o nasaan mang lugar, pwede nating makausap ang ating Panginoon. Kaya nga, we need to spend quality time with the Lord every day and practice His presence wherever we are. Yan ang maganda sa relasyon natin sa Panginoon. Yung bang kahit saan. Okay, kahit saan, kapiling natin ang ating Panginoon. So, sabi nga ng mga awit sa Psalm chapter 42, babasahin ko lang ito, awit 42, talatang 1, 2 at 8. Sabi niya, kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? And verse 8, nawa ang pag-ibig ng Diyos ay mahayag araw-araw, gabi-gabi siya naway purihin ko at awitan, dadalangin ako sa Diyos na sa aki bumubuhay. So kita nyo, talagang nandun yung desire, no, niniwala ko si David ang sumulat nito.
Kasi out of the almost 100, ilan ba yung mga Psalms na yan? Mga 150 plus, no? 75 daw dyan ay sinulat ni David. Halos kalahati. Yung iba naman yung mga sumulat. So, nandun yung hangarin David na katagpuin ng Panginoon. Para daw siyang usa na nauuhaw sa batis. No? At sabi nga dito, naranasan niya ang Panginoon sa araw at sa gabi. Okay? So, at siguro gusto ko rin encourage kayo mga kapatid, pwede niyong isulat sa isang notebook o sa yung tinatawag na journal kung ano man yung pinapahayag ng Panginoon sa inyo. O yung sinasabi ng Panginoon sa atin. O pwede rin natin isulat doon yung ating mga nararanasan. No? Ako lang, sino sa inyo may journal na tinatawag? Ako meron akong journal eh. Pero hindi naman ako nagsusulat araw-araw. Pero pag merong special na tinuro ang Lord sa akin, sinusulat ko ron. Kung meron akong karanasan na hindi ko makalimutan, sinusulat ko ron. At minsan yung mga panalangin ko ay sinusulat ko rin doon. Okay? So, makakatulong po yun sa ating relasyon sa Panginoon para ito ay kasi ang maganda doon sa journal, pag nasusulat niyo, pwede niyong balik-balikan. Di ba? Pwede niyong balik-balikan at makita niyo, ay sa araw na to pala talagang tinugon ni Lord yung prayer ko. No? Ay, ito pala yung tinuro sa akin ni Lord. So naalala mo pa. Di ba mga kapatid? No? So, isa yun sa ini-encourage ko na magkaroon po tayo. So, yun po ang aking re-recommend na mga pwede natin gawin para lalo tayong lumago sa pagkakilala natin sa Diyos. At ngayong umaga, gusto kong simulan ng ating pag-aaral tungkol sa tinatawag na attributes of God. The attributes of God. Ito po ay isang introduction lang. Dahil kung pag-uusapan natin ang attributes ng Panginoon, ay napakarami mga kapatid. At siguro, kung exhaust natin talaga yan, baka kulang ang buong taon na to para pag-usapan natin yung iba't ibang mga katangian ng ating Panginoon. So this is only an introduction. At gusto kong basahin uli yung Jeremiah chapter 9, verse 24, na binasa na natin dati. Kasi sabi rito sa Jeremiah chapter 9, sa Tagalog ko na lang babasahin, kung may ibig magbalaki, ang ipagbalaki niya'y ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin, sapagkat ako si Yahweh ang gumagawa ng kabutihan, katarungan at katwiran sa sanlibutan. Ito ang mga bagay na ibig ko, akong si Yahweh ang nagsasabi nito. So sabi ng Panginoon, kung meron na doon magmamalaki, ang pwede lang natin ipagmalaki ay yung nakikilala at naunawaan natin siya. Amen. Okay? Now, ang tanong, ano ba ang pagkakilala natin sa Diyos? Ano ang pagkakilala natin sa Diyos? At alam niyo, tumingin lang ako sa, sa internet na mga, parang naisipan ko lang, ano kaya ang mga sinusulat ng mga bata patungkol sa Diyos? Okay, gusto ko magpakita lang ng 5 letters ng bata. Una, sabi ng bata, Dear God, did you mean for giraffe ba? To look like that? Or was it an accident? Okay, sabi ng isang bata, Lord, yung itsura ba ng giraffe, sinadya nyo ba yun? O talagang aksidente lang, baka nagkamali kayo. Di ba alam niyo yung giraffe? Yung mahaba yung leeg. Di ba? Ba't nga ba mahaba leeg nun? Sa isip ng isang bata, baka nagkamali si Lord. No, baka habang ginagawa niya, medyo nagkaroon ng accident, no? Nagkamali. Okay? So, yun akala ng bata. Pangalawa, Dear God, are you really invisible?
Or is that just a trick? Panginoon, sabi niya, Panginoon, talaga bang invisible ba kayo o baka magic trick lang yun? Di ba? Nagtatago lang siguro kayo, pero talagang nakikita kayo. Okay? Pangatlo. Why is Sunday school on Sunday? Sabi ng bata. Bakit daw ang Sunday school ay nasa Sunday? I thought it was supposed to be our day of rest. Okay? Sabi ng bata, bakit niyo nilagay ang Sunday school sa Sunday? Akala ko ba araw ng pamamahinga yun? Okay? Sabi ng bata. So parang sabi niya, parang, ano ba, parang nakamali ba kayo, Lord? Pang-apat. Meron pang-apat. Meron pang isa eh. Ako lang kung na yun. 5 yun eh, 5. Meron pang isa yung... sige, tingnan muna natin ito. Dear God, maybe Cain and Abel would not kill each other so much if they had their own rooms. Okay? It works with my brother. sabi niya, Panginoon, siguro mas maganda meron sariling kwarto si Cain at Abel. No, para hindi sila nag-away. No? Kasi kami magkapatid, meron kami sariling kwarto, kaya hindi kami nag-aaway. Okay? No? Okay, meron pang isa yan eh, pero hindi ko alam kung ano ba yung isa. Ito, sabi niya, Dear God, I am an American. What are you? Sabi niya, Panginoon, ako'y Amerikano. Kayo, ano naman kayo? So, akala niya, siguro meron ding ibang si Lord, no? Baka, anong tawag sa kanya? Anyway, natatawa tayo. Kasi, nakikita natin yung mga bata, hindi pa nila talaga sa sarili nilang innocence, no? Sinasabi nila yung mga tanong nila tungkol sa Diyos. Parang nakikita natin, talagang merong mga mali silang idea tungkol sa Panginoon. Di ba mga kapatid? Parang tingin nila siguro si Lord nagkakamali, no? Si Lord hindi talaga invisible, no? Well, natatawa tayo. Pero alam nyo, tayo ding mga adults, pwede tayong magkaroon ng maling konsepto sa Diyos. Maring adult na tayo, pero isip pa rin natin, hindi kaya nagkamali si Lord? Hindi kaya nagkamali siya sa nangyari sa buhay ko? Di ba? Di ba, kapatid? O kaya, hindi kaya may mga pangailangan tayo na hindi tinutugon ng Diyos. Katulad ng question ng bata, parang sinabi niya, sana binigyan niyo lang si Cain at Abel ng sariling kwarto. Para hindi sila nagpatayan. Okay. Sabi ni A.W. Tozer, etong question, kung ang Diyos ay nagpahayag sa atin, ano ang malalaman natin tungkol sa Kanya? Ano pwedeng nating malaman tungkol sa Kanya? At sabi ni A.W. Tozer, what comes to our minds when we think about God is the most important thing about us. Kung ano daw ang naiisip natin, kapag ang una pumapasok sa isipan natin, kung ano ang pagkakilala natin sa Diyos, yon ang pinakamahalagang bagay sa atin. Bakit? Dahil kung ano ang tingin natin sa Diyos, yon ay nakaapekto sa ating pamumuhay. Nakaan niyo mga kapatid? Nakaapekto yan sa atin. So ang tanong, tama ba ang pagkakilala natin sa Diyos? At gusto ko lang introduce sa inyo yung tinatawag na attribute. Narinig niyo na po ba yung word na yun, yung attribute? No? Ibig sabihin lang naman nun ay katangian. Pero, sabi nga nila, ang attribute, medyo kakaiba pa ito sa characteristic, sa trait. No? An attribute or attributes are distinguishing characteristics of God's divine nature
the fundamental qualities of His being. Ito yung mga katangian ito yung mga natatanging katangian ng Diyos. Ibig sabihin, para sa Kanya lang yon. Yon ang pangunahing parang mga katangian niya. No? Fundamental qualities of His being. Sabi sa libro na, actually ano yan, meron akong compilation ng mga Bible doctrines ng isang pastor na meron akong kaibigang pastor dati sa ibang church. Binigay niya sa akin yun. Na isang compilation ng mga Bible doctrines. Sabi uli ni A.W. Tozer, sabi niya, an attribute is whatever God has in any way revealed as being true of Himself. Ito ay yung anumang pinahayag ng Diyos na totoo sa Kanyang sarili. Okay? Yung actually kung mahilig kayo magbasa, meron 2 libro talaga na classic pagdating sa Knowing God. Una, yung Knowledge of the Holy ni A.W. Tozer. At pangalawa, yung Knowing God ni J.I. Packer. So, nagko-quote ako dun sa 2 libro na yon. May ilang paliwanag lang. Some explanations. If an attribute is something true of God, it is also something that we can conceive as being true of Him. An attribute is a mental concept, an intellectual response to God's self-revelation. Kung ang attribute daw ay isang bagay na totoo sa Diyos, ito ay isang bagay din na naiisip natin na totoo sa Kanya. So an attribute, sabi nga, ay isang konsepto sa ating isip. Ito yung tugon ng ating isip sa pagpapahayag ng Diyos sa Kanyang sarili. Ang ibig sabihin lang noon, ang attribute ng Panginoon ay isang bagay isang katangian na pinahayag niya sa atin at na iintindihan natin, naunawaan natin. Amen, mga kapatid? Nare-recognize ng ating isip. At eto, mahalaga to, between His attributes, no contradiction can exist. Sa mga katangian daw ng Diyos, walang pwedeng mangyaring contradiction. Pero minsan, tayo mga tao, akala natin, may mga attribute ang Panginoon na parang magkasalungat. Halimbawa, alam natin na God is a God of wrath. No? Ang Diyos ay Diyos ng mapanibugong Diyos. No? Pero at the same time, God is a God of mercy and love. Di ba? So akala natin parang, paano kaya napagsasabay ni Lord yun? Di ba? Pero ang totoo niyan, mga kapatid, walang contradiction sa mga katangian ng Diyos. He need not suspend one to exercise another. Hindi kailangan, halimbawa, hindi mo niya ipakita yung isa para ipakita niya yung iba naman. Hindi ganon. For in Him, all His attributes are one. Nakakaisa yan. An attribute is not a part of God. So, wag natin isipin na parang ang Diyos ay isang, halimbawa lang, illustration, isang pie na pag hinati-hati mo, maraming parts at yung mga parts na yun yung iba't ibang katangian niya. Hindi ganun ng Diyos. An attribute is not a part of God. It is how God is. It is what God is. Okay? So, siguro tanggapin na muna natin yan. Pero totoo yan, dahil iniwala ko dyan. Walang contradiction sa mga katangian ng Diyos. Amen? Okay. Now, gusto kong ipaalam din ito. May tinatawag na categories of attributes. Yung mga kategorya ng mga katangian ng Diyos. Unang kategorya, yung tinatawag na natural attributes. Ito yung mga attributes that describe God's being. Ito yung mga katangian ng Diyos na nagsasalarawan kung sino siya.
Merong isang category na ang tawag ay moral attributes. Okay, halimbawa lang ng natural attribute. Ang Diyos ay nasa lahat ng lugar. Ano ang tawag doon? He is omnipresent. Okay? Tanging ang Diyos lang ang ganon, di ba mga kapatid? Siya lang ang omnipresent. Tayo, hindi tayo omnipresent. Pero isa sa moral attribute ng Lord is, halimbawa, God is merciful. Ako ang tanong, tayo ba pwede maging merciful? Pwede? Pwede? Pwede. So, sa tingin ko, yung mga moral attributes, yan yung mga katangian ng Diyos na pwedeng maging katangian din natin. Itong moral attributes, later on, papaliwanag ko, these are attributes na nagde-describe sa relation ng Diyos sa atin. No? Yung relasyon niya sa atin. Pero ngayong umaga, gusto ko lang muna i-discuss yung natural attributes ng Panginoon. At gusto ko lang, kung may time tayo, baka 3 lang muna ang i-discuss ko. Yung 3 alam na natin. Yung mga omni-qualities ng Panginoon. Ano yon? God is omniscient. Alam niya ibig sabihin ng omniscient, He is all-knowing. Alam niya ang lahat ng bagay. Pangalawa, God is nasabi na kanina, omnipresent. He is all around. Okay, tawag ko dyan all present God. Okay? At pangatlo, He is He is ano yung pangatlo? Omnipotent. He is all powerful. Okay, gusto ko lang i-discuss ito. At alam niyo ba, mayroong isang psalm sa Bible na makikita natin yung 3 katangian na yan. Ano yung psalm na yan? Ano yung awit na yan? Awit 139. Okay? Alam ko familiar na kayo sa awit 139, pero tingnan natin. Buksan niyo yung mga Biblia niya sa Psalm 139. Ang sabi ni David, sa verse 1, O Lord, you have searched me and you know me. Okay? Alam niyo, napaganda ng awit na to, no? Ako ay yung siniyasat, batid mo ang aking buhay. Yan siguro yung nag-inspire ng awit na Salamat Panginoon, kilala mo ako. Alam niyo ba yan? Puso ko iyong sinisiyasat, buhay ko iyong alam. Wag na natin kantahin. Wala tayong panahon para kantahin ang buong kanta na yan. Pero tayo ay kilala ng Diyos. Okay, basahin ko yung verse 2. Gaano tayo kakilala ng Diyos? Ito si David ang sumulat dito, no? Sinasabi niya rito kung yung pagkaalam niya na ang Diyos talaga kilalang kilala siya. Sabi sa verse 2, You know when I sit and when I rise, you perceive my thoughts from afar. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid, kaya kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. So God knows, medyo inano ko lang, God knows what we do and what we think. Amen? Alam niya yung ginagawa natin, alam niya ang iniisip natin. Alam niya kung anong iniisip mo ngayon. Kung ang iniisip mo ay kung saan ka manananghalian pagkatapos nito. No? O kaya iniisip mo ay baka naiwanan kong nakasaksak yung plancha sa bahay. Diba? Imbis na ikaw yung nakaka-concentrate kay pastor, kung ano mga naiisip mo. Okay? Hindi. Alam ni Lord kung ano ang ating iniisip. Alam niya ang ating ginagawa. Verse 3, You discern my going out and my lying down. You are familiar
with all my ways. Ako yung nakikita, gumagawa man hindi. At lahat ng gawain ko ay parang iyong nalalaman. Okay? My going out and my lying down. So God knows where we go. Alam niya kung saan tayo napunta. Okay? Alam niya kung saan tayo pumunta nung nakaraang linggo na absent tayo. Okay. Kami, di namin alam, pero si Lord alam niya. Yan. Pero hindi naman siya, nagagalit. Okay. Sabi rito sa verse 4, before a word is on my tongue, you know it completely, O Lord. Di pa ako umiimik, yung aking sasabihin, alam mo na. Alam mo nang lahat yun. Lahat ay di malilihim. So God knows what we say. No? Bago natin sabihin, alam na niya eh. No? Ganun kalawak yung kaalaman ng Panginoon. Verse 5, ito maganda. You hem me in behind and before, you have laid your hand upon me. Sabi rito, ika'y laging kapiling ko, katabi ko oras-oras. Ang likas mong kalakasan ay sa akin nag-iingat. He knows what we need. Alam niya kung anong kailangan natin. No? Dito, ang sinasabi ni David, ang ginamit niya kasing salita dyan, yung hem me in and hem me out. Ano yan parang yung isang, yung protection sa isang syudad. So, ang tinutukoy dito, yung pag-iingat. Kailangan niya ng pag-iingat ng Panginoon. Alam niya na alam ni Lord yung pangangailangan niyang yon. So mga kapatid, alam na alam ni Lord ko anong kailangan mo at kailangan ko. At ano sabi sa Bible? Huwag tayong mabalisa. Amen mga kapatid? Dahil tayo ay mahalaga sa Kanya. Alam niya yung kailangan natin. At siya ang magbibigay ng kailangan natin. Amen. At sabi sa verse 17 and 18, at sa Tagalog ko na lang babasahin, tunay Yahweh, di ko kayang mataho ang iyong isip, ang dami ng iyong balak ay hindi ko nababatid. Kung ito ay bibilangin ay sindami ng buhangin, sasayo pa rin ako kung umaga na magising. So napaka-vast, sabi doon, yung mga iniisip ni Lord sa atin. So God is always thinking of you and thinking of me. Amen? Parati pala tayong iniisip o inaalala ng Panginoon. No? Kahit siya, minsan nakalimutan natin, naging abala tayo sa ibang bagay, pero si Lord, parati tayong nasa isipan niya. Amen. No? He is concerned for us. Kaya alam niya itong katotohanan na to na alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Ito ay nagbibigay talaga ng kaaliwan, ng assurance sa atin. Na kung halimbawa tayo ay nasa isang mabigat na sitwasyon, meron tayong kinakaharap na malaking problema. Kapatid, alam ni Lord yan. Amen? No? Alam niya. At alam niya kung anong kailangan natin. Alam niya kung anong tulong ang kailangan natin. At hindi yon ipagkakait ng ating Panginoon. Merong ibang mga references dito. Siguro babasahin ko na lang, or ganito na lang siguro. Sige, basahin ko na lang isa-isa. Pero iba pa mga reference ito regarding sa omniscience ng Panginoon. Matthew chapter 6 verse 18. Hindi ko na ito papaliwanag, Okay. Ang sabi dyan, so that, maganda siguro sa Tagalog na lang. Mateo 6:18. Upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakaalam nito. Siya na nakita ng kabutihan, ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. So alam ni Lord
yung mga kabutihang ginagawa natin. Alam ni Lord yung kaliit-litang gawa na ginawa natin para sa Kanya. At gagantihan yun ng ating Panginoon. Amen, mga kapatid? No? Hindi niya nakakalimutan yun. Acts chapter 15, verse 18. Okay, gayon ang sabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa noong una. Okay. Tingnan lang natin Hebrews chapter 4, verse 13. Ito, maganda ito. Hebrews chapter 4, verse 13. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin, at sa Kanya tayo magsusulit. Okay? So, wala tayong may tatago kay Lord. Kilalang kilala tayo ng Panginoon. At sabi dito, balang araw tayo magsusulit sa Kanya. 1 John chapter 3, verse 20. Sakaling mang tayo usigid yun, sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Okay? So, yan yung pag inuusig tayo ng ating budhi. Sabi dito, alam ni Lord. Alam ni Lord yung lahat ng bagay. Okay, anong summary nito? Ulitin ko, ito hindi po galing sa akin ito. Ito ay hinango ko dun sa compilation na yun, yung Bible Doctrines. God is all-wise, all-knowing, He is perfect, infinite. He has perfect, infinite, universal knowledge. Ang Diyos ay marunong sa lahat, nakakaalam ng lahat. Siya ay merong perpekto, walang hanggang at pangkalahatang kaalaman. Lahat ng bagay alam ng Panginoon. Amen. Amen. That is His omniscience. Pangalawa, omnipresence. Ang Diyos ay nasa lahat ng lugar. Pero bago yan, tanong ko, tayo, pwede ba tayo maging nasa lahat ng lugar? Hindi. Pero alam niyo ba, pwede tayong maging nasa 4 na lugar na sabay-sabay. Pastor, paano ba yun? Nakapangiti si Kuya Hedry. Okay. Merong isang lugar sa Amerika, merong monumento doon sa lugar na yon, yung tawag na Four Corners Monument. Ito ay isang quadripoint, isang tuldok sa Amerika na nagkokonekta sa 4 na state. The state of Arizona, Colorado, New Mexico, and Utah. Pakita ng picture. Yan. Sa Amerika yan. No? Pag tumayo ka dun sa gitna na yon, yung quadripoint na yon, mga kapatid, pag tumayo ka dyan, ikaw ay nakatayo sa 4 na states ng Amerika. Amen? Okay. Meron ganyan sa Amerika palang lugar, ano? Yung magkakaduktong yung 4 na state. Yung Arizona, Utah, Colorado, at saka New Mexico. Okay. So, tayo mga tao, ang kaya lang natin, tayo ay nasa 4 na lugar na sabay-sabay. Okay. Okay, wala na akong alam na mas marami pa dyan. Pero si Lord, siya ay nasa lahat ng lugar. That is His omnipresence. Psalm 139. Tingnan niyo yung sinabi ni David uli. Balikan natin sa 139. Sa verse 8, sabi niya, kung langit ang puntahan ko, pihong ika'y naroroon. Sa Sheol ay naroon ka, kung doon ako manganganlong. Okay, so ang Diyos ay nasa langit at siya ay nasa Sheol. Ano ba yung Sheol? Okay, dalawang bagay daw ang ibig sabihin niyan. Pwedeng, it is a state of death. So kaya ang iba, ang paliwanag nila yung Sheol ay grave.
no, yung libingan. Sabi naman ng iba, it is a place of conscious existence after death. Isang lugar na pupuntahan mo matapos kang mamatay. Kaya may nagsasabi na yung Sheol na yon, it may refer to hell. Okay? So, hindi ko rin masabi ngayon kung ano talaga tinutukoy, kung ano talaga doon ang tinutukoy ng Sheol. Pero ang sabi rito, ang Diyos ay nasa mataas na langit at sa pinakailaliman ng Sheol. Ano pa? Verse 9. Kung ako ay makalipad, umiwas sa pasilangan, o kaya ang tirahan ko ang duluhan ng kanluran. Sa Ingles, ang ginamit na salita ay if I settle in the far side of the sea, if I rise on the wings of the dawn, and I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me, your right hand will hold me fast. So yung wings of the dawn, yun yung kung saan sumisikat ang araw. So yun ay saan mga kapatid? Saan sumisikat ang araw? Nalimutan nyo na. Sa east, di ba? Sa silangan. At yung sabi rito na to the far side of the sea, ang sabi nila, yung sea na tinutukoy dyan ay Mediterranean Sea. At yun ay nasa west. Okay, so silangan at kanluran. Kahit saan ka magtungo sa silangan, sa pagitan ng silangan at kanluran, nandun ang Panginoon. Kahit ikaw ay nasa pagitan ng pinakamata sa langit at pinakamalalim na lugar, nandun pa rin ang Panginoon. Ibig sabihin, ang ating Panginoon ay nasa lahat ng lugar. And God is accessible to us. Malalapitan natin siya nasaan man tayo. Kaya, yung, di ba nararanasan natin ang presensya ng Panginoon kahit saan tayo? Amen, kapatid? No? Hindi lang sa church. Kahit saan ka magpunta, mararanasan mo yung pagiging malapit ng Panginoon dahil ang Diyos nga natin ay nasa lahat ng lugar. Amen? Ang summary, may mga verses dito, Proverbs chapter 15, verse 13. Sige, ganito na lang mga kapatid. Pipiliin ko na lang yung babasahin ko dahil yung for lack of time. No? Siguro basahin nyo na lang po yung, okay lang ba? Kung may sulat yung mga references. Pero ang summary nito, God is everywhere at one, not limited at all by space. At one siguro ito. Ang Diyos ay nasa lahat ng lugar sa isang sandali. Ngayon, sandaling ito, ang Diyos ay nasa lahat ng lugar. At gusto ko rin sabihin, si Satanas, hindi siya omnipresent. Amen. No? Huwag natin sabihin na ang opposite ng Diyos, kasi sabi niya, ang tanong, sino ang opposite ng Diyos? Sino? Sabi nila, si Satanas. Alam niyo, hindi siya ang opposite ng Diyos. Kasi si Satanas, hindi siya kasinlaki ng Diyos. Amen? No? Si Satanas, he's not even omnipresent. Hindi niya kayang maging nasa lahat ng lugar. Nasa isang lugar lang siya. And he's not even omniscient. Hindi niya alam ang lahat ng bagay. At hindi rin siya yung pangatlo, omnipotent. Pero may isang magandang application nito. Kung ang Diyos ay nasa lahat ng lugar, ibig sabihin, nakikita ng Diyos ang bawat isa sa atin. Isa sa magandang pangalan ng Panginoon is the God who sees, El Roi. Ito ay mabasa natin sa Genesis chapter 16, verse 13. Noong si Hagar at yung kanyang anak na si Ishmael ay pinalayas sa sambahayan ni Abraham. Alam niyo yung kwento, di ba? No? Ayaw ni Sarah kay Hagar. Kaya sabi ni Abraham, sige, bahala ka na. So pinalayas niya si Hagar at si Ishmael. So nung sila ay dumating sa ilang, si Ishmael ay syempre, walang pagkain doon, walang inumin. So,
dumaing si Hagar. At sabi sa Genesis chapter 16 verse 13, nasabi ni Hagar sa sarili, nakita ko rito ang nakakikita sa akin. Kasi kung babasahin natin yung mga naunang talata, sinalubong siya ng anghel ni Yahweh sa tabi ng isang bukal na nasa ilang. At kinausap siya. At sabi ng anghel sa kanya, magbalik ka at pailalim sa kanyang kapangyarihan. Okay? At sabi ni Hagar, yun, nakita ko rito ang nakakita sa akin. I saw the God who sees me. Elroy. At isang magandang pangalan ng ating Panginoon na alam na natin, He is Emmanuel. Diyos na kasama natin. Kasama natin ang Diyos. At handa siyang umagapay sa atin. Pinakauli, bibisan ko na lang to dahil meron pa tayong. He is omnipotent. God is all-powerful. At merong iba't ibang ebidensya ng kapangyarihan ng Diyos. Una na nga, yung kanyang nilikha. Okay? Awit 33 verse 9, hindi ko nababasahin lahat mga kapatid. Ito yung mga patunay na makapangyarihan ng Diyos. Ang buong daigdig sa kanyang salita ay pawang nayari, lumitaw na bigla. Di ba? Sabi ng Panginoon, let there be light. Nagkaroon ng liwanag. No? Lahat ng mga nilikha niya, sinabi lang niya at nagkaroon. Ganon ka makapangyarihan ng ating Diyos. Na nakita na natin nung nakaraan, na kahit itong ating Milky Way galaxy kung nasa na ating solar system, napakalawak. Pero isa lamang yon sa bilyong mga galaxy sa buong mundo. Pero alam niyo mga kapatid, hindi na kailangan tayong tumingin sa kalangitan eh. Tingnan na lang natin sarili natin. Yung sarili natin. Sa science, ang sabi, ang bawat cell natin ay merong tinatawag na DNA code. No? Alam niyo ba yan? Okay? Paano ba tayo nabuo? 23 chromosomes mula sa ating nanay at 23 chromosomes mula sa ating tatay ay nagsama at nung nagsama yon, nabuo ang isang cell. At yung cell na yon ay dumami. Bawat cell na yon ay may tinatawag na DNA. Yung bawat DNA na yan, mga kapatid, para lang makikita natin kung gaano kadakila ang ating Panginoon. Yon ay merong 3 billion character description na kung sino tayo. 3 billion description. Doon sa isang DNA na yon. Doon nakalagay kung sino kung sino tayo, no? Kung anong itsura natin, kung anong, basta lahat nandoon. Ang isang DNA daw, kung susukatin mo, aabot daw ng 6 feet ang haba. Ang impormasyon sa isang cell o sa isang DNA, pupuno sa 1,600 page na libro. 1,000 na 600 page na libro. At alam niyo mga kapatid, ang ating katawan ay merong 75 trillion cells na every 3 seconds, 50,000 cells ay namamatay at meron naman mang bagong 50,000 cells na nakikreate. So habang nagsasalita ako ngayon, 50,000 cells ang namatay sa aking katawan, pero merong bagong 50,000 cells. Amen mga kapatid? No? Di kaya yun ang dahilan kung bakit napapagod tayo. Ayoko lang. Anyway, gusto ko lang sabihin yun. God's power is evidence
in His creation. At sa pagpapanatili ng kanyang nilikha. Hebrews chapter 1 verse 3. Nasabi rito, ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. He sustains everything by His powerful word. Pinapanatili niya ang kaayusan, ang buhay ng lahat ng lilikha niya sa pamamagitan ng kanyang salita. Ganon siya kamakapangyarihan. And of course, nakita natin na isa ring patunay ng kapangyarihan ng Diyos ay ang muling pagkabuhay. Una ng ating Panginoong Hesus. At susunod na rin tayo, mga kapatid. Hindi ko na ipapaliwanag yon. Pero isa ring napakagandang patunay ng kapangyarihan ng Diyos ay ang pagbabago niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Sino rito ang nabagong buhay ng ating Panginoon? Taas ang kamay. Amen. Hindi natin kayang baguhin ang sarili natin, di ba, mga kapatid? Sinikap natin dati, nabaguhin ang sarili natin, nabigo lang tayo. Pero nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa puso natin, tayo ay naging isang bagong nilalang. Amen? Amen. Hallelujah. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. God is all-powerful with unlimited ability to do anything and everything. Nothing is too hard for Him. Ang Diyos ay napakapangyarihan na walang limitasyon ang kanyang kakayanan. Kaya niyang gawin ang anumang bagay, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay, walang bagay na mahirap para sa Kanya. Ganon ang ating Diyos. Ganon ang ating Panginoon. Kaya nga isang nababasa natin sa Bible na pangalan niya is, He is the Almighty God. He is Almighty. Siya ay makapangyarihan sa lahat. So kung meron tayong mabigat na karamdaman, kung meron tayong malaking problema na kinakaharap sa Panginoon, hindi mahirap yan. Ang Diyos natin ay napakamakapangyarihan. Amen, mga kapatid? Amen. Actually, itong tatlong katangian binanggit ko, ang tawag dito ni J.R. Packer ay the powers of God. The powers of God. So parang yung category na natural attributes, yung iba, hinahati pa nila yon. No? Pero for information lang. Ano? Pero meron pang tinatawag na, meron pang ibang mga natural qualities, natural attributes ang Panginoon na itutuloy ko sa susunod. Katulad ng kanyang immutability. Yung hindi siya nagbabago. Sabi nga sa kanta natin, He is unchangeable. Diba? And He is sovereign. Siya ay naghahari sa lahat. Pero sa susunod na lang po natin yung titingnan. So, meron po ba tayong natutunan ngayong umaga? Amen? So, I hope na nakatulong ito para lalo nating makilala ang Panginoon o lalo pang lumalim yung ating pagkakilala sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos, maraming salamat po. So, umaga ito, salamat na pinakilala niyo po ang iyong sarili bilang isang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Dahil ibig sabihin niyan, kilalang-kilala niyo kami. At kahit kilalang-kilala niyo kami, kasama ang aming mga kahinaan, kasama ang aming mga kasalanan, mahal niyo pa rin kami, Panginoon. At kayo ay nasa lahat ng lugar. Pwede namin kayong malapitan, nasaan man kami. At kayo ay Diyos na makapangyarihan. Pwede naming dalhin sa inyo ang pinakamabigat na suliranin namin. At makaasa kami na kayo ay gagawa. Salamat, Panginoon. Nawa ang mga katangian niyo pang ito na aming patuloy na pinag-aaralan ay magbigay ng ibayong kapanatagan, kapayapaan at katiyakan sa bawat isa sa amin. Ito po ang aking samot panalangin
Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. 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 Meron pa sana akong gustong ipakinig na kanta sa inyo, no? Yung kanta ng Bound by Grace, yung You Know Me. So, wala na akong time, pero kung mahilig kayo sa mga kanta, isa po yung sa mga kanta na akmang-akma para sa ating mensahe ngayong umaga. You Know Me by Bound by Grace. So, makinig muna po tayo sa ating exhortation, sa ating pagbibigay. Sige po, mga kapatid, nadako po tayo sa